Ito ang DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, noon nang hindi ko pa alam kung paano sasagutin ang mga tanong, mga objeksyon tungkol sa paniwalang Katoliko, at nakinig ako sa mga exposition o mga pamamahayag galing sa mga kapatid nating humiwalay sa pananampalatayang Katoliko o mga hindi Katoliko, muntik akong napasama sa kanilang mga grupo. Ibig sabihin, muntik kong iniwanan ang paniwalang Katoliko. Dahil hindi ko alam kung paano sasagutin ang mga tanong at mga objeksyon tungkol sa paniwalang Katoliko. At dahil hindi ko alam, so muntik talagang akong napasama o muntik kong iniwanan ang paniwalang Katoliko, ang relihiyong Katoliko. At bakit? Baka itanong ninyo, bakit hindi natuloy? Hindi natuloy ang pag-iwan mo sa paniwalang Katoliko. Dahil nalaman ko galing sa mga Katoliko din, ang iba pa sa kanila yung mga hindi Katoliko na na-convert sa Katoliko, sila ang nakabigay liwanag sa akin. Nakabigay sagot sa mga tanong at objeksyon tungkol sa paniwalang Katoliko. Siyempre, nang nalaman ko ang mga sagot, mga paliwanag Katoliko, sa madalit salita, naliliwanagan ako, hindi ko itinuloy ang pag-iwan ko sa simbahang Katoliko. At damdam kong tinawag ako ng Diyos na tutulong sa mga gawaing pagpapaliwanag sa paniwalang Katoliko. Okay, ngayon, bakit hindi tayo nagkakaisa sa paniwala? Dahil kung matandaan ninyo kung nagbabasa kayo ng Biblia, may bersikulo sa Biblia na nagsasabi na may iniisip ang tao na sa akala niyang tama ang iniisip niya, pero hindi pala. Ganon ang nangyari sa akin. Nang hindi ko kabisado ang paniwalang Katoliko, hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang paniwalang Katoliko, at merong mga hindi Katoliko ang naghahayag sa tungkol sa Biblia, sa kanilang sistema sa pag-uunawa sa Biblia, muntik akong napaniwala sa kanila at naisip ko noon na sila ang tama at ang simbahang Katoliko ang nasa mali. So yun ang dahilan kung bakit muntik kong iniwanan ang Katoliko, dahil sa paniwala ko noon, mali ang simbahang Katoliko at yung hindi Katoliko ang tama. Yung mga humiwalay sa simbahang Katoliko, sila ang tama. So, nag-isip ako noon na
mali ang Katoliko. Kaya nga, muntik kong iniwanan ito. Pero nang nalaman ko ang mga sagot paliwanag Katoliko at napag-isip ko, yung inakala kong mali, yun pala ang tama. Siyempre, nasabi ko lang ito dahil alam ko na ang mga sagot paliwanag Katoliko. Bakit sinabi ko ito? Dahil kayong mga nakikinig ngayon, siguro ganito din ang case o nangyayari sa inyo. Kung hindi kayo mga Katoliko ngayon at noon Katoliko kayo, siguro ganun din. Ang nangyari sa akin, nangyari din sa inyo. Dahil noon Katoliko kayo, hindi din ninyo alam kung paano ipaliwanag ang paniwalang Katoliko. Kaya nahiwalay na kayo ngayon, nakaiwan na kayo. Naging born again na kayo or napasama na kayo sa Iglesia ni Cristo or ano pang mga grupo. Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness. Okay, so dahil akala ninyo na talagang nagkakamali sa paniwala o sa pagtuturo ang simbahang Katoliko tungkol sa paniwala ng Biblia. So ngayon, dito tayo sa paghahayag sa mga nalalaman ko. At nagawa na natin ito. Okay, matagal na ang programang ito at patuloy tayong maghahayag sa mga yung sinabi kong mga paliwanag o mga kasagutang Katoliko. Okay, ito. Yung mga humiwalay sa paniwalang Katoliko at yung iba nagtatag ng sarili nilang simbahan, sarili nilang mga samahan, nasa isip ninyo na nagkamali ang simbahang Katoliko. Ngayon, puntahan natin ang Biblia. Sa Biblia ba, kahit na sino na lang ang mangangaral sa atin na dapat nating paniwalaan? Kung ating babasahin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15, ano ang sabi niya sa talatang ito? Paano ka mangangaral kung hindi ka ipinadala ng Diyos? Pina-paraphrase lang natin para mauunawaan diretso. Okay. Hindi naman masama kung mag-paraphrase tayo. Basta, in accord o hindi lang tumaliwas sa kung ano ang ibig sabihin ng talata. Okay. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa talatang ito? Roma 10:15. Paano ka mangangaral sa mga salita ng Diyos kung hindi ka ipinadala niya o hindi ka isinugo ng Diyos? So maisip natin ang salitang authority. Dahil ito kasi ang ibig sabihin, paano ka mangangaral kung hindi ka authorize ng Diyos sa pag-preach o sa pangangaral. So, ang paghahayag pala sa mga salita ng Diyos, kinakailangan na binigyan tayo ng authority. Authority o kapangyarihan na siya mismo ang nagbigay para maging legal tayong tagapangaral. Bakit ganun? Bakit ganun? Dahil kung hindi magbigay ang Diyos ng authority sa mga mangangaral o sa mga teachers o mga guro nitong banal na kasulatan o sa mga salita ng Diyos, kung hindi magbigay ng authority ang Diyos sa mga taong
talagang sa salita pa natin ngayon, legit. Ibig sabihin, genuine preachers. Dahil ang Biblia kasi nagbanggit ng mga false teachers, false prophets, false pastors, false ministers. So, kapag nagbanggit ang Biblia na merong hindi genuine, merong mga false teachers, so ibig sabihin, may tunay. So, ibig sabihin, hindi dapat kahit na sino na lang ang papaniwalaan natin kung magtuturo ng banal na kasulatan o ng mga salita ng Diyos. Dahil hindi ang lahat nabigyan ng authority o ginawang genuine o hindi fake, hindi lahat binigyan ng authority ng Diyos na mangangaral na dapat paniwalaan ang mga pangangaral mo. Kaya nga, kung puntahan natin noon, mga apostol ang unang pinili ng Panginoong Jesucristo na mangangaral. Ang Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, nasa mga talatang ito ang tinukoy ko, ang ibig kong sasabihin, ang patunay ko na hindi tayo nagkakamali sa puntong ito, mga kapatid at mga magulang. Dahil kung babasahin natin ang mga talatang ito, Juan 20, 19 hanggang 23, ang mga apostol lang ang binigyan ng authority. Sila lang ang pinadala ng Panginoong Jesucristo na maging legal o genuine, hindi fake, na mga tagapangaral na isinugo niya. Anong sabi ng Panginoon sa mga talatang ito? Pinadala ako ng Ama, ang Ama ang nagpadala sa akin o nagsusugo sa akin, ako naman magpapadala sa inyo. Ibig sabihin, mga apostol, kung binigyan ng authority si Kristo sa Ama na mangangaral tungkol sa mga salita niya, ganon din ang mga apostol isinugo o binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo na mangangaral. Ibig sabihin, yung nabigyan ng authority, pwedeng magbigay din ng authority. Si Kristo nabigyan ng authority sa Ama, dahil nabigyan na siya ng authority, so siya din pwedeng makabigay ng authority sa kung sino man ang bigyan niya ng authority na maging teacher sa mga salita ng Diyos. Iyon ang mga apostol ang nabigyan niya ng authority. So, ibig sabihin, ang ibig kong sabihin, yung mga samahan ba ninyo, yung mga nagtuturo ba sa inyo, yung mga pastors at ministers ninyo, nabigyan ba sila ng authority? Dahil kung hindi sila nabigyan ng authority, paano dapat paniwalaan natin sila? Malinaw ito ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:15, paano ka mangangaral ng legal? Pinaparaphrase lang natin para maunawaan agad. Okay. Paano ka mangangaral ng legal kung hindi ka pinadala o isinugo o ino-authorize ng Panginoon? Yun. Kaya, tinanong ko sa inyo, baka sabihin ninyo, bakit importante iyan veritas? Importanteng masuri o malaman natin ito. Dahil kapag, kung kahit na sino na lang ang ating papaniwalaan, kahit na sino na lang ang magtuturo sa atin, isipin na agad na may authority sila na mangaral, kaya dapat tayong maniwala. Kung tama ang ganyanan, bakit hindi tayo nagkakaisa? Hindi tayo nagkakaisa dahil hindi nasunod ang aral na ito. Yung tinawag nating authority principle. Importante sa aral ng pagkakaisa ang authority principle. Dahil kung kahit na sino na lang
ang papaniwalaan natin, iba-iba naman ang unawa, iba-iba naman ang interpretasyon, paano tayo magkakaisa? So, yan ang dahilan kung bakit importante ang authority principle o bakit importante ang pagbigay ng kapangyarihan o authority sa mga taong dapat nating pakinggan ang kanilang pangangaral. So, ibig sabihin, kung hindi nagbigay ang Diyos ng authority sa isang tao sa pangangaral, dapat huwag natin siyang paniwalaan. So, importante ang authority. Yung credential sa mga nangangaral kung may authority ba sila sa pangangaral. Ganun naman, di ba sa ating gobyerno? Sa ating, halimbawa, sa DepEd, hindi ka kilalaning genuine, legit teacher kung hindi ka binasbasa ng DepEd. Kung hindi ka dumaan sa pag-aaral at mag-take ka ng exam at dapat papasa ka. Dahil kung hindi ka papasa, hindi ka kilalaning legit teacher. Di ba? So, yun. At sa tungkol naman sa ating mga kapulisan, hindi ka kilalaning legit na pulis. Kung hindi ka nag-aaral sa pagkapulis at hindi ka nakapasa sa mga exam. Di ba? So, yun talaga, importante ang ganon, ang pagbigay authority para maging legal ka na pulis. Ganon din sa mga lawyers natin, hindi ka kilalaning legit na abogado kung hindi ka mag-aaral ng abogasiya at hindi ka makapasa sa bar exam sa pagka-lawyer. So yun, ganon din sa ating paniwala tungkol sa Christianity. Hindi naman kahit na sino na lang ang binigyan ni Kristo ng kapangyarihan o authority sa pangangaral. Ang mga apostol ang binigyan niya ng authority, ibig sabihin, ang mga apostol din ang makabigay ng authority sa kanilang mga tagasunod o successor, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga, kung ang samahan mo nagsimula lang, halimbawa 1914, dapat itanong natin, sino ba ang originator? Sino ba ang nagsimula o sino ba ang founder sa samahan kong ito? Sino ba ang nagbigay authority sa kanya ng mga ngaral? Noon natandaan ko, may debate ang Iglesia ni Cristo at Catholic Faith Defenders. Isa sa mga itinanong ng isang CFD sa debater ng INC, ang tanong na ito, sino ba ang nagbigay authority ni Felix Manalo, ang founder ng INC? Sino ba ang nagbasbas sa kanya? Sino ba ang nag-ordain o nagbigay sa kanya ng authority ng mga ngaral? Hindi ito nasagot ng INC. Natandaan ko pala ang reaksyon nila. May sagot sila pero hindi naman nakatuon sa tamang tinuro ng Biblia. Dahil naalala ko yung sagot nila, wala nang nagbigay authority sa kanya dahil siya kasi ang nag-re-establish. Ibig sabihin, nagbangon. Siya ang nagsimula. So, kung siya ang nagsimula sa paglitaw ng tunay na iglesia dahil yung unang iglesia daw naitalikod ang buo, so ang magsimula hindi na kailangan meron pang mag-authorize sa kanya dahil siya kasi ang nagsimula. Wala namang ganung aral sa loob ng Biblia. Kung tingnan natin ang Biblia, hindi na maputol yung tinawag nating pagbigay authority. Una, pagbigay authority ni Kristo sa mga apostol, at yung mga apostol naman magbigay ng authority sa kanilang mga tagasunod o mga successor sa pamamagitan ng holy ordination, yung laying of hands. Tinawag nating apostolic succession.
holy ordination sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa ulo ng mga bigyan ng authority sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kung walang nag-ordain na may valid ordination kay kapatid na Felix, dapat hindi nating ituring sugo. Hindi nating ituring messenger si Felix Manalao dahil hindi siya nabigyan ng authority kasi. Di ba? Oh. Now, kung puntahan natin ang simbahang Katoliko, ang holy ordination ba sa mga kaparian o mga obispo? Connected ba? Madugtong ba sa pagbigay ng authority sa mga apostol sa kanilang mga successor? Ito ang dapat nating malaman kung hindi natin alam. Nalaman ko kasi na ang valid ordination, legit, genuine na holy ordination, yung holy ordination ng mga kaparian natin, ng mga obispo natin. Dahil ang linaw ito sa history, kahit na ang mga iglesia ni Cristo, hindi sila tutol. Nabasa ko ito sa Pasugo magazine nila. Sabi nila, we don't question the claim of the Catholic faith apologists or defenders that only the Catholic Church can trace her or its origin from the time of the apostles. Ibig sabihin, yung apostolic succession nasa simbahang Katoliko. Yung ordination ng mga obispo ay talagang galing sa mga apostol. Sa Bisaya pa, nasumpay. O sa Tagalog, nadugtong. Walang putol. So yung mga samahan na huli ng naitayo o nasimulan, ito talaga ang matanong natin kung may authority ang mga messengers o mga pastors at ministers ninyo, sino ang nagbigay authority sa kanila? Yung holy ordination ba sa inyo, sa pagka-pastor or ministers, madugtong o makonect ito sa pagbigay ng authority ng mga apostol sa kanilang mga successor? Hindi. Hindi makonect So, ang samahan lang na ang holy ordination o pagbigay ng authority sa pagtuturo, sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, ang samahan lang na makabigay patunay na talagang nadugtong ang holy ordination sa pagbigay authority ng mga apostol sa kanilang mga successor, ang simbahang iyan lang ang dapat nating papaniwalaan para hindi tayo ma-divided o para magkakaisa tayo. So yung authority principle, authority argument, ito lang. Kung sundin natin ito lang ang makapag-iisa sa atin sa paniniwala. Ang nangyari kasi sa atin ngayon, dahil sa yung tinawag nating private interpretation, sinunod natin ang ating private interpretation, iyon ang dahilan, hindi tayo nagkakaisa. Dahil hindi nasunod natin yung turo ng Biblia na dapat authoritative interpretation ng ating paniwalaan. Ang linaw naman, akala natin nasunod natin ang Biblia pero hindi. Yun ang dahilan kung sa akala natin nasunod natin ang Biblia pero may aral pala ang Biblia na hindi natin nasunod. Paano tayo makasabi na nasunod natin lahat? Di ba mga kapatid at mga magulang? Importante ang authority. Okay. So, yung halimbawa, yung mga kapatid nating miyembro sa piniling nasod, yung founder nila, si Tatay Paulino Agapay, sino ba ang nagbigay authority ni Tatay Paulino Agapay na mangangaral? Sino ba ang nag-ordain o nagpapatong ng kamay sa kanya na maging legal na tagapangaral sa mga salita ng Diyos? Sino ba ang nag-ordain sa kanya na connected sa holy ordination ng mga apostol sa kanilang mga successor? Wala. Ganon din sa ibang mga grupo, walang ganon apostolic succession. Sa Catholic Church lang at yung Orthodox ang masabi nating may
succession. Ang mali lang sa Orthodox ay nahiwalay sila sa pamamahala ng Vicar of Christ. Kaya nga, nagawa nilang schism. Kasalanan niyon. Yung humiwalay tayo sa pamumuno ng Pope, successor sa authority ni Peter. Malinaw naman na si Peter ang pinagkatiwalaan ni Kristo na mamuno kapag ang kanyang visible presence nandun sa langit. Yung authority o tungkulin ni Pedro ang dapat pagkaisahan ng lahat ng mga Kristiyano dito sa mundo. Katoliko lang ang sumunod nito Dahil yung tungkulin ni Pedro, nasunod ito ng mga popes natin. Kung nagkakaisa tayo sa pamamahala ng Pope, ang tungkulin ni Pedro, doon pa tayo matawag na totoong Kristiyano. Ang daming mga nag-iisip na mga Kristiyano ngayon pero hindi nagpapailalim sa pamumuno sa tungkulin ni Pedro. Ngayon, yung tungkulin ng Santo Papa. Akala ninyo na nasa tama kayo pero hindi dahil hindi nasunod ang protocol na tinuro ng Biblia kasi. So, wala na tayong oras hanggang sa susunod na linggo. Ito pa rin ang kapatid na Silbert. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.